Ngayong araw, kilalanin natin ang isang tunay na bida, hindi lang sa pelikula, kundi sa totoong buhay. Siya si Rudy Fernandez, ang The Boy ng Philippine cinema. Tara, daldalan na. Isinilang si Rodolfo Padilla Fernandez noong 3 ng Marso taong 1952. Anak siya ng dating action star na si Gregorio Fernandez, kaya't mula pagkabata, exposed na siya sa mundo ng pelikula. Pero hindi siya basta anak lang ng artista. Bata pa lang si Rudy, palaban na, hindi lang sa forma, kundi sa paninindigan. Nag-aral siya sa University of Santo Tomas at sa Philippine College of Criminology. Pero sadyang hinila ng kapalaran, bumalik siya sa mundo ng pelikula, sa mismong larangang ikinamatay puri ng kanyang ama. Unang lumabas si Rudy sa pelikula noong 1970s. At dahil sa forma, tapang, at natural na bagsik sa harap ng kamera, mabilis siyang sumikat. Hindi siya yung tipong nag-aartista lang, si Rudy ay isang tunay na action star. At ang mga pelikula niya, mga kwento ng totoong bayani ng kalsada. Tumampok siya sa mga pelikulang tulad ng Markang Bungu, Isa-isahin Ko Kayo, Pepeng Agimat, at The Alex Bancayo Brigade. Kumbaga, kung si FPJ ang hari ng action, si Rudy naman ang prinsipe na may sariling lakas at tapang. Nakilala rin siya sa kanyang pagiging maprinsipyo. Ayaw niya ng script na nagpapabango lang ng pangalan, gusto niya ng pelikulang may puso, may laban, at may saysay. Sa gitna ng aksyon sa pelikula, pumasok ang pag-ibig sa buhay ni The Boy. Nakilala niya ang isang sikat ding aktres, si Lorna Tolentino. Nagtagpo ang dalawang puso sa iisang mundo, at di nagtagal, sila'y ikinasal. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi lang sa harap ng kamera, kundi hanggang sa tunay na buhay. Biniyayaan sila ng dalawang anak, sina Renz at Ralph, na parehong sumubok din sa showbiz. Si Rudy ay hindi lang matapang sa pelikula, kundi maalaga sa pamilya. Kung may award para sa pagiging asawang tapat at amang mapagmahal, panalo si The Boy. Pero kahit matatag, may pagsubok na hindi kayang suntukin, ito ay ang sakit. Noong 2007, inanunsyo ni Rudy na may sakit siya sa pancreatic cancer. Isang napakabigat na balita para sa buong industriya at sa kanyang mga tagahanga. Kung na-touch kayo sa kwento ni The Boy, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at mag-comment kung sino pa ang gusto niyong gawan natin ng kwento. At syempre, baka ikaw na ang mapili sa Tito Daldal shoutout sa next episode. Balikan natin ang kwento ni The Boy. Sa kabila nito, pinili pa rin niyang lumaban. Tahimik, matapang, at may dignidad. Isang tunay na lalaki hanggang sa huli. June 7, 2008, pumanaw si Rudy Fernandez sa edad na 56. Isa itong araw ng pagluluksa para sa buong Pilipinas. Ang The Boy ng masa, ang bayani ng pelikula, ay namaalam na. Pero hindi natapos doon ang kwento niya. Sa dami ng iniwan niyang pelikula, alaala, at inspirasyon, buhay pa rin si Rudy Fernandez sa puso ng mga Pilipino. Ang kwento ni Rudy ay kwento ng lalaking matapang pero mapagmahal. Lalaki ng prinsipyo, ng pamilya, at ng bayan. Hindi siya ang tipo ng aktor na basta lang sumikat. Pinili niyang gamitin ang kanyang kasikatan para ipaglaban ang tama, sa pelikula man o sa buhay. Kaya kahit wala na siya, nananatili siyang simbolo ng integridad, tapang, at pagmamahal. Mga pamangkin, ang kwento ni Rudy Fernandez ay paalala na ang tunay na lalaki, hindi lang nakikilala sa santukan, kundi sa tibay ng loob, sa respeto sa pamilya, at sa laban para sa tama. Ako si Tito Daldal, nagsasabing kahit tahimik ka sa personal, pwede ka pa ring maging bida sa buhay ng iba. Daldal pa more.